Ano pa? Oh guys, pag nagpo-pollinate ka ng vanilla, kailangan ay flexible lang iyong katawan ng iyong kamay. At kailangan sipat-sipatin mo ang bulaklak kung paano mo siya i-fertilize. So this is how the way it is. Sobra. Napakasarap ng amoy nito, guys. Alam niyo ba kung ano to? Ito ang tinatawag na vanilla pods. So, kung makikita ninyo sa aking mga vlogs, tayo ay nagtatanim at nagpo-pollinate nito. So, ngayong araw na ito, tayo ay gagawa ng vanilla extract. So, stay tuned in. Hello guys, good morning! Ito si Soxy Mendoza again, bumabati sa inyo ng magandang umaga. So ngayong araw na ito ay second day of the week. So ngayong araw na ito ay lalakad tayo muna sa bayan. Pero bago tayo muna pumunta ay gusto ko muna magbigay ng trivia tungkol sa vanilla. So nakikita nyo ba guys itong hawak-hawak ko na ito? Ito yung vanilla na cured na natin. So, ito yung first harvest natin for the year 2023. So, ang pollination, it happens sa March 2023 at na-harvest natin ito between December to January. At ngayon nga ay panahon na naman ng tagbulaklak. Siguro nakikita niyo naman mga vlogs ko ano. So guys, itong vlog ko na ito ay para sa mga nanay, sa mga agripreneur, sa mga magsasaka. At gusto kong ibigay sa inyo na napakalaki ng potential ng vanilla farming sa Pilipinas. At sa Calapan, I'm sure na ako lang dito sa Calapan ang mayroong vanilla tahitensis na bumubunga. I don't know if they have. Pero ang ating vanilla ay nag-originate sa Papua New Guinea na dinala ko nung tayo ay nag-quit sa corporate. So, it takes 7 years for me para mapadami ang ating vanilla. So, guys, ngayong araw na ito ay tayo ay gagawa ng byproducts ng vanilla kasi ang dami nito. Since ito ay first year natin, ay mag-experiment tayo or gagawa tayo ng vanilla extract. At ang main ingredient natin ay ang vodka. Ito ay kailangan ay 40% proof at saka ang ating vanilla pods. Okay. So, mamaya natin i-demonstrate kung paano natin gagawin ang step one by one. So, see you guys. Stay tuned in. Guys, good morning! Nandito tayo sa farm ngayon. Kanina, ipinakita ko sa inyo yung cured vanilla pods. So, ito yung first step. So, kapag after 2 to 3 years, ay bubunga na ang ating vanilla. So, ito makikita nyo na yung sample na puno, ano? So, ito yung bulaklak, makikita nyo, maya-maya ipo-focus natin. At kapag na-pollinate natin yan, it will gonna take 9 months bago maging vanilla pods. At tapos mahaba pang proseso para ma-cured natin ang vanilla. So, ito nga guys, ilang araw na ito na na-pollinate natin, nakapag-produce na siya. So, ipo-focus ko na ngayon guys. May ano na rin ito.
Oh guys, pag nagpo-pollinate ka ng vanilla, kailangan ay flexible lang iyong katawan ng iyong kamay. At kailangan sipat-sipatin mo ang bulaklak kung paano mo siya i-fertilize. So this is how the way it is. Okay, let's have fun in pollination. Balikan natin bukas kung positive ang mga nagawa natin, guys. Lipat tayo, guys, to sa isang tayo din. Marami din, guys. At napakaganda dahil ito lang. Yun, laki mo na. Laki na na. Ay, negative. Ipapahinga ko muna ang kamay ko, parang natitense. Tigil muna, guys. So may mga time na hirap na hirap. Napakahirap, hindi ako tumama, oh. Hindi tumama ang flowers. Eh, alam ko negative siya. I-focus mo nga dito, Jenna. Tinan mo to. Papakita natin sa kanila na dito sa isang kumpol ng bulaklak na ito, kailangan ay 10 lang ang ipopollinate natin. So may mga katulad nito, oh. Ito, lumaglag na yung petals kinabukasan. Ibig sabihin, negative yung itong fertilization na ginawa yesterday. So bumagsak na siya sa lupa. So yung mga hindi, yung actually 100% na napopollinate natin, ibig sabihin, ay successful, hindi siya babagsak. At makikita niyo yung petals niya, hindi bumabagsak. Kapag bumagsak na siya, at kailangan ay throughout the process ay matutuyo lang yung ano niya. Kumbaga sa baby, ito yung pinakampusod niya. Dito siya, dapat ay hindi matatanggal yan. Ito makikita nyo, guys. So itinigil natin ang pagpopollinate kasi medyo tense ako. So ibig sabihin, para din yung tao, i-condition mo rin ang fertilization ng isang pagpopollinate ng vanilla. At gusto kong ulitin sa inyo, guys, ay sa Mexico lang mayroong bubuyog na tinatawag na milipo na bees. Sa Mexico lang matatagpuan na siya talagang pollinator ng vanilla. So throughout the years na-discover, may isang farmer, bata, na naka-discover nito kung paano i-pollinate ang vanilla sa pamamagitan ng hands. So ito nga, guys, pinapakita ko sa inyo yung challenges ng pagpo-pollinate ng vanilla. Okay, guys, sige, tingnan natin.